Okay. Okay. Okay, gamitin natin si stud para i-solve itong problem galing sa Strength of Material 4th edition by Ferdinand Singer and Andrew Pidel. Okay, so ang problem is for the truss shown in figure P-111, calculate the stresses in members CE, DE, and DF. Okay, the cross-sectional area of each member is 1.8 inches square. So, indicate tension or compression. So, once ma-analyze mo, no? So, kailangan i-indicate mo kung tension siya or compression. Okay. So, punta na tayo sa stud. Okay. Then, click tayo ng new project. Okay. But before that, nag-create na ako ng folder na pagsasavean nung stud model natin. So, which is from problem 511 model. So, yun yung folder natin para sa stud model. Okay. So, plain lang tayo, no? So, plain analysis. Then, problem 111. Okay. So, itong 3 dots na to, okay, click mo yan. Then, under nung folder na yon yung kinrate natin, doon natin isa-save yung stud model. So, click OK. Then, set up natin yung unit sa foot and kilo pound. Kasi yun yung given natin eh. Kilo, kips, and pounds. Okay? So, then, okay na tayo dyan. So, click next. Then, click finish. Okay, so, i-close ko na to. Okay, dati gagamitin yung grid na yan, grid definition. So, model natin, i-add natin yung first node natin, which is 0, 0, 0. Yun. Then, 24 feet total from A to F. Okay, so, yung next natin na point is nasa 24 going X. Okay, then i-connect natin yan. Punta ko sa geometry. Add beam from point to point. So, click mo to. Punta ka doon. Okay. So, then equal space yun, no? Tiga 8. So, ang gagawin natin, mag-insert node command lang tayo. So, active yung command. Pag pinress ko yung escape key, so, okay na. So, i-select mo itong member na to. Then, punta ka dito sa geometry. Then, insert node. Then, pwede kang mag-add ng point on definite distance, no? Let's say 6 meters, 5 meters, or 7 meters. Okay, but since equally spaced siya, so ito na lang gawin natin. N equals 2. So, dalawang points ang mag-a-add in between points. So, click add endpoints. Click OK. Ayan. Ngayon, setup natin sa front view yung beam natin. So, kukunin ko tong node na to, isa-select ko using node cursor. Then, akyat siya ng 6 feet. So, base dun sa problem, ganun din dito, no? So, sinelect ko yung node. Yan, sinelect ko yung node. Then, punta ako sa geometry, translational repeat. Yan. So, instead na mag-node ako, pwede ko na mag-add ng node then connect. Pwede na yung translational repeat. So, 6, Y direction, link steps, click OK. So, ganun din dito. Geometry, translational repeat, Y, then negative 6. So, link steps. Okay. So, ngayon pwede ko nang i-connect. Okay. Add beam, point to point. Okay. Okay. Ayan. Okay. Ngayon, sabi dun sa problem, each cross-sectional area of each member is 1.8 inches squared. So, punta tayo dito sa general, then property. So 1.8 inch, ano? Kung 1.8 inch, let's say, assume natin na square member, no? Kasi pag circle, medyo mas mababa yung calculation. Let's say, square root natin to. So, pag meron kang 1.3416 by 1.3416 inch ng square bar, yun na yung
bali equivalent yun sa 1.8 inch square na section. Okay. So, pag makita nyo, so 1.8, then nag-take ako ng square root. So, 1.3416. So, yun yung magiging dimension ng section natin. Okay? So, pwede rin naman kung 1.8, pwedeng rectangular yan na let's say divide 0.6. So, like 3 by 0.6 or 9 by 0.2. Okay? So, anyway, square na lang gawin natin. So, 1.8, then square root 1.3416. Okay? So, punta ka dito sa define. Okay, kaya lang fit to, no? Naka-fit yung dimension. So, change natin yung dimension. Settings. Okay, input units. Okay, so click natin to. Then, set natin ng inch. Okay, so click OK. Then, punta ngayon. So, makikita mo dito ngayon, nag-keep inch na siya. Kanina, keep put ito eh. So, kita nyo, put. Ayun, keep put doon. So, keep inch natin yan. Yan. Okay. So, punta ko ngayon dito sa define. Then, punta ko sa rectangle. So, 1.3416. Okay. So, 1.3416. Copy. Paste. Yan. So, equivalent na yan ng 1.8 square inch. Okay? So, click up. Gawin natin itong steel. Hindi naman naka-mention kung steel, ano. So, anyway, regardless of the material. Okay. Click add. Then, close. Okay, so, select lang natin tong lahat na to. Then, click assign to selected beams. Click assign. Click yes. Now, lagyan na natin ng support. Boundary condition. So, hinge dito or pin. Then, roller dito. So, punta tayo dito sa support page. Okay. Gagawa tayo ng dalawang supports. So, set natin ito ng isometric, ano, para mas madali maintindihan yung, yung mga direction ng support. Okay, yung direction ng reaction ng support. So, click create. So, okay lang itong isa, pin. Okay, default ng stud, meron. So, click add. Para dito. Ngayon, paano yung roller support? So, kasi kailangan mag-move siya sa X. Okay, ang reaction lang niya is Y lang. Okay, vertical lang. So, punta ka dito sa create. Gamitan mo ng enforce bot. So, i-release mo itong mga mga moment reaction, tsaka itong FZ, tsaka itong FX, okay? Kasi dapat mag-move siya doon eh. So, Y lang dapat ang matira doon kasi ang reaction mo lang dapat doon is vertical lang. Okay? Click add. Then, itong unang support, apply mo dito. Click assign. Click yes. So, yun yung hinge support natin. So, dito naman, yung roller support. Click assign. Yes. Okay. Set ulit natin ng front view. So, yun. Ganun ang representation ng roller support sa stat. So, load na natin dito, no? So, 30 kips. Punta tayo sa load and definition. Then, punta ko dito sa load cases details. So, click add. So, regardless of the loading type, pati load title. So, okay lang yan. No, add. Close. So, select yung load case 1. Click ka ng add. Then, punta ka dito sa nodal load. Okay? Then, i-type mo dito yung negative 30 kip. Okay? Kasi ang given dun is negative 30 kip. Okay, so negative 30. So, click add. I-close. Yan. Ngayon, set ko sa node cursor. Select ko itong nodal load natin. So, makita mo may question mark. Hindi pa siya naka-assign doon sa node. Ano? So, then select mo itong node dito. Then, make sure assign to selected nodes dito. Then, click assign. Click yes. So, litan natin yung scale ng load natin doon. Apply immediately, 0.4, yan. Ayun, okay. Oops, yan. Yun yung load natin. Okay. Then, shift V as in victory para lumabas yung value ng load. So, yan na. So, okay na yung problem natin.
Then, kailangan mong mag-add ng analysis command. So, punta ko dito sa analysis and print. Pag hindi mo kasi in-add to, mag-e-error lang. Hindi ka hindi magiging success yung analysis mo. So, punta ko dito. Click add. Ayun. Nag-add doon. Then, click close. Then, pwede na. So, run analysis. Click save. Ayun. So, 0 errors, warning, 0 notes. Okay, success yung analysis. Punta tayo sa post-processing. Click OK. Then, anong una niyang force na kinuha? DF. Okay, tatlong requirement natin eh. CE, DE, and DF. No? So, DF, 33.3. So, okay. So, yun dapat yung actual actual force natin doon. No? So, beam, then graphs, click mo to. So, 33.3. Okay, so 33.3. Then, yung DE natin, DE is, ano ba? 40. Okay, 40. So, 40. Okay, so ito is 33.3. Ito daw ay 40. Then, and CE, ano yung CE? CE. CE, saan yung CE force? 16 and 2/3. So, 16.67 probably. Ang CE is, okay, ito ang CE natin. Okay, ito, ayan, 16.7. Okay, so rounded up, no? 16.7. So, yun, correct. Ngayon, paano mo malalaman kung tension or compression? Okay, so graphically or by values, malalaman mo. Kasi doon sa CE, ang sabi niya, tension. Okay? Ang CE daw is tension. Okay? Okay, which is nasa ibaba nung graph. Okay? Yung DF is compression, so dapat yung value niya is nasa taas pag sinelect natin to. Ayun, nasa taas siya. So, compression pag positive, pag negative, dito, tension. Okay? So, pero kung nalilito ka between positive and negative, okay, sa tension and compression, so pwede kang gumamit ng colors. So, right-click ka, punta ka ng labels, then punta ka dito sa loads and results, then click mo to axial, then color CNT. Then, change natin to. Medyo madaling review. Itong color na to. Click OK. Then click apply. Yun. So, itong color na to, ito yung mga tension. Okay, tension members. Then ito mga compression members to. Ayan. Okay, so check natin yung DF is compression. DF is compression, so correct. Okay, then ito tension. Ayan, so graphically pwede mo ma-review anong members yung under tension and under compression. Ayun. So, ganun lang. Saktong-sakto yung sagot niya. Okay? From problem and from compared dun sa stat. Ngayon, check natin yung stresses. Okay? Kasi in-input natin to, no? Yung section. Stresses, ang CE niya, ang CE is 9.26 KSI. So, pag sinelect natin ito yung CE natin. Punta tayo sa stresses. Ayan. Kaya lang, ang units natin dito is in kilonewton per meter square. Okay? Ito yung CE. Okay? Tanggalin natin ito. Ayan. Ito yung CE. Ito yung stress. Okay? So, punta tayo dito sa tools. Set current display unit. Punta tayo sa forces units. Then, gawin natin tong stresses ng KSI. Ayun. Then, click apply. Then, okay.
Ah, ang sagot niya doon is 9.26 KSI. Okay, 9.26 KSI. So yun, 9.257 yung stress niya. So nakalagay. Okay? 9.26. Okay, then next yung DE. Ano ba yung DE? Ito yung DE. Ito. Okay, which is ito. Ang stress natin is 22 point, okay, 22.22. Pero dito is 22.20, no? Actually, meron tayong kailangan na settings actually na ilagay pa sa stud kasi dapat yan naka-release pa sa bending yung mga element eh. So balik tayo dito sa modeling. Okay. Kasi may mga bending stiffness pa yan. Okay. Sa analysis kasi natin, truss member itong mga elements. So, punta tayo dito, general, then specifications. Punta tayo dito sa beam. Then, punta tayo dito sa release, partial, 0.999. Click add. Then beam, ganun din sa end. Sa partial, 0.999. Yan. So, tinanggal natin yung, then i-assign natin. No? So, tinanggal natin yung bending stiffness ng mga element. Yan. Then, pag mag-run analysis tayo, then punta tayo sa post-processing mode uli. Okay, click OK. Then, check natin yung stresses sa CE. Itong CE, 9.26. So, select mo itong member. Then, beam, stresses. Turn off natin itong envelope. Ayun, so 9.26. O, eksakto. Okay. As per dun sa okay. Per dun sa problem. Okay, then yung next is yung DE. Okay, DE which is 22.22. So, select mo to. Ayun, 22.22. So, eksakto siya as per the book. And lastly, ito yatang member na to, no? Ito pa. DF. Okay, yung DF is ito. Okay, so 18.52. 18.52 KSI. So, 18.52. So, same. So, match. 100% match yung stud tsaka yung problem. Okay? So, ganun lang. So, ganun yung application nung ganun yung pag-analyze nung truss sa stud. Okay? So, thank you and see you for more videos.